Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ay, maganda naman po ang sikat ng araw ngayon. So, mukhang nagbabadyang magandang panahon, ano? Pero hindi po maganda ang nangyari sa Pilipinas. Katulad po ng ating nabalitaan, ano? Dito po sa impeachment case ni Sara Duterte. Ibinalik po or iniremand ng Senado ang impeachment complaint sa Kongreso o sa House of Representatives. Ibinalik. Anong ibig sabihin? Ay ano po, sinauli. Sinauli. Back to sender. Anak ng tipaklong naman, ano. Litong-lito na tayo dito. Back to sender po, ano. Yan ibig sabihin ay talagang ibinalik. Andyan. Balik ko sa inyo. Ang sabi ng Senado. Bakit? Kasi mali daw sa konstitusyon ang ginawa ng House of Representatives. Ano? At ipa-certify daw na walang violation ng konstitusyon ang ginawa ng membro ng House of Representatives. At dalawang kondisyon bago ibalik. Isa-certify na ang impeachment complaint ay walang ginawang mali or violation sa ating constitution, at ang padalawa ay dapat daw ay i-certify din ng House of Representatives, the 20th Congress o yung susunod na mga miyembro ng House of Representatives, sasabihin na payag silang ituloy ang impeachment complaint. Alright, pag-usapan natin yan, ano? Talaga naman pong gulong na ang mga tao, pati po mga abogado talaga, ano? So, at saka pag-usapan natin, tama ba ang ginawa? Ano? Yan ba yung makakonstitusyon? At ang padalawa ay ano ang mangyayari ngayon sa ano ang maaaring mangyari at sino ang nakinabang sa ganyang sitwasyon na ginawa ng Senado. Alright, unang-una, talaga naman po napakahaba ng diskusyon na ginawa nila kahapon. Ano? So, anong nangyari? Nagdiskusyon sila. So, nagkaroon po ng nag-raise po ng constitution, ng dismissal. Ano? Nag-move ng dismissal si Bato. Ano? Pero hindi ibig sabihin ay sabi ni Chis Escudero, hindi natin po pwedeng gawin yan o mag-rule regarding the motion kasi hindi pa naman tayo impeachment court. So para tayo mag-move, para tayo mag-rule diyan, ay kailangan mag-impeachment muna tayo. Mag-constitute tayo ng impeachment court. Kasi dalawang trabaho ng Senado, ano? Isang tagagawa ng batas at padalawa sa impeachment court ay bilang impeachment court, ano, mga huwes. So during that time hindi pa nagko-constitute ang impeachment court. So ang ginawa, sabi ni Bato, okay, payag daw siya, mag-impeach tayo, mag-constitute tayo ng impeachment court. So nanumpa po, nagbihis ng mga robe na kulay pura ang mga senador except the three, si Villar, si Marcos at si Padilla. Okay? Pero nanumpa naman po yung lahat. Yung tatlo. Yung 23, 22, 23. Okay, so nanumpa sila. And ngayon, pinagsalita na itong si Bato. Ano? Pinagsalita si Bato, no? Unang-una, maganda naman ang ang mukhang tutuloy sa direksyon, na magkakaroon talaga ng impeachment trial agad-agad. Ay nagsalita ang Bato, ayan na. Okay, nag-move na ng motion for nagsabi na motion for dismissal kasi daw hindi lang daw po isa ang ipinile na impeachment complaint, kung hindi apat ang ipinile, tatlo sa apat na ipinile sa sa House of Representatives kasi sabi po sa ating constitution isa lang daw isang taon. Okay? So,
At labanan sila, ano? At pinadidismiss. Ito namang marami siyempre, sasabihin hindi pwedeng i-dismiss. Wala yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon na po pwedeng i-dismiss. Kasi nga naman, sa ating pong saligang batas, dalawa lang ang pwedeng gawin ng ano. Try and decide. Okay? Bistahin at magdesisyon. Yun po ang trabaho ng Senado. So, hindi nila pwedeng i-dismiss. Okay. Ito pong motion ni Bato, sinugundahan naman ni Bongo. As usual, di ba? Ganyan lang yan, mga Duterte, no? So, dito sa salita ni Bongo, nagpaharing o nasabi niya na pwede rin namang i-remand o ibalik sa Kongreso para itama ang mali daw, sabi nila. Diyan po nagkaroon ng butas at nagkaroon ng pagkakataon. Hindi natin alam, mukhang ito ay moro-moro. Mukhang ito ay scripted. Nadali tayo ng moro sa Mindanao. So, scripted, Bakit? Kasi nung narinig ni Cayetano, ni Senator Alan Cayetano, ang salitang remand, kinuha ang mic at sinabing, hindi naman natin pwedeng i-dismiss. Pero merong pinopropose itong si Bongo na pwede daw i-remand. Payag naman silang i-remand. Ano ibig sabihin ng i-remand? Ang i-remand po ay ibabalik ang impeachment complaint sa Kongreso, sa House of Representatives para itama yung mali. Diyan na po sumentro ang diskusyon. Hanggang sa pumayag na lang itong si Bato de la Rosa na sabi, sige, payag na rin kaming i-remand. At ang nangyari po, siyempre, labanan na naman. Nagkaroon po ng botohan. At lumabas ang botohan, 18 versus 5. Ano po yung 18 versus 5? 18 po ang pumayag na ibalik. 18 ang pumayag na ibalik sa Senado, sa Kongreso, House of Representatives, at 5 ang hindi pumayag. So, talo po ang 5. Nanalo ang pagbalik. At sino yung mga yan? Sino ang mga gustong ibalik at saka pumayag? Si Cayetano, yung 20 Cayetano, si De La Rosa, si Ejercito, si Escudero, si Estrada, si Bongo, si Lapid, si Legarda, si Marcos, si Padilla, si Revilla, si Tolentino, Tulfo, Villanueva, Villar, at si Subiri. Ang ating po mga heroes, yung 5 na lumalaban, at lumaban ng matindi, ay si Senator Binay, si Gatchalian, si Hontiveros, Pimentel, at si Po. Yan 5 yun lang po ang lumaban. They did a good fight. Ibinalig na ngayon. Alright. So, ating i-discuss, tama ba ang ginawa ng Senado? Maliwanag po sa ating konstitusyon na ang Senado, ang trabaho lang talaga ng Senado, ay to try and decide the complaint and the impeachment, articles of impeachment. Yan lang po ang trabaho nila. Marami po nagsasabi na tama, rules of court is suppletory. Rules of court is suppletory. Tama po yun. Pero dapat po yung rules of court na yun, na ating ginasunod sa batas, sa ating sa Pilipinas, ay naaayon sa konstitusyon. Kaya, sinasabi, ay yung pong sa aking palagay, sa aking pagkakaintindi ng rules of court, when it comes to suppletory, dapat na andun lang po yung mga rules na yon ay within the boundaries of what was given. Ano ang given? Yung try and decide. Meron ba doon sinabing i-remand? No, wala. Meron ba sinabi doon i-dismiss? Wala. Okay? Kailangan lang pong i-try and decide. Alright? Rules of court, bahala kayo, pero hindi nyo kayo po pwedeng maglabas
o magsabi na pwede niyong i-dismiss yan or i-remand because that is not within your purview or your powers granted by the Constitution. Yun lang po. Ha? Hindi na po pwedeng dagdagan. Pwede niyong dagdag ng kaunti para laang sa pagtatry, pero hindi kayo pwedeng magdagdag ng rules regarding dismissal. Yun po ang po pwede laang. Okay? Padalawa, bakit po ang motion to dismiss at saka yung mga remand na yan, ayan ay dapat hindi yan dapat inire-raise ng mismong judge. Dahil po ang Senado dito ay judge. Hindi po siya ang abogado ng nasasakdal o nagsasakdal. Hindi sila ang prosecutor, hindi rin sila ang defense. Sila ay judge. Alam nyo po, yung mga ganyang motion to dismiss, it is a litigious. Dapat po naglilitigate dyan ang complainant at ang prosecutor at ang defense. Hindi po judge ang nagmo-motion to remand or dismiss. Alright? Nagro-rules sila sa motion ng dalawang partido. Okay? Sa pinakita po ng Senado na to, nakikita na rin po natin ang mangyayari. Nakikita na rin ang mangyayari sa future kasi po ang Senado, ang 18 na to na bumoto para ma-remand ang complaint maibalik ang complaint sa Congress o sa House of Representatives. Yan po rin makikita nyo ang mga taong umiiwas sa obligasyon na maaaring mas malaki ang posibilidad na kumiling dito sa partido ni Sara Duterte. Bakit? Bakit nila ginawa yun? Wala namang ibang dahilan. Dalawa lang po yan. Umiiwas sila sa burden? O natatakot sila? Yan lang po yun. Natatakot sila kay Sara Duterte. Baka nga naman manalo yan sa 2028. Sayang naman. Nag-attendance sila. Diba? Bumoto sila. Okay? Bumoto sila na pahabain. Patatagin. Palakasin. Pahabain ang trial. Okay? At bakit naman po nila pinapahaba? Bakit nila pinapahaba? Kasi po, hinihintay nila ang desisyon ng Supreme Court. Dahil ito si Sara Duterte, nag-file na po ng mga kaso, kine-question ang pangyayaring ito. Yang constitutionality ng ginawa ng House of Representatives. So wala pa pong desisyon ng ang Supreme Court. Naghihintay sila, pinapahaba nila. Yun lang naman ang gustong gawin ng mga yan. Okay? Ngayon, obviously na hindi na po mangyayari o kahit man lang ito pala, isa pa. Isa pa sa mga talagang nakakagulo. Ayon po sa rules ng Senado, kailangan para simulan, kailangan mag-constitute, kailangan basahin ang articles of impeachment at saka magbigay ng summons sa Office of the Vice President o doon po kay Sara Duterte. Yung tatlo. Ngayon po, iniremand na nila yung complaint, binalik nila ang complaint sa House of Representatives, and then, hindi na po nagbigay ng summons to answer within 10 days. Diba? Anong trabaho to, Ni-remand, and then pina-answer. Sinasabing, hey, itong iyong complaint ay mali. Ayusin mo. Sabi dun sa prosecution.
Pero sabi naman doon sa doon sa kay Duterte, itong maling complaint, sagutin mo. Parang mali, no? Sasabihin ng mga abogado ni Sara Duterte, ano ko mali? Mali na nga yung complaint eh. Sabi nyo nga, mali eh. Bakit ko sasagutin? Diba? Yan. Awan ko kung anong comedy o komedya ang ginagawa ng Senado. Mukhang wala po sa katinuan. At yan ay sa papagmamaniobra ng Senate President na si Chis Escudero at ni Cayetano, ni Alan Cayetano. Yan po ang kanilang ginagawa sa ngayon, o ginawa nila ngayon, ano? Everything they did is unconstitutional. Ha? Iniremand, wala po yan sa Constitution. Ano? Yan definitely wala. Tapos sa procedure, wala din. Sinabi nilang mali ang complaint, pero pinasasagot ang defendant sa maling complaint. Ay. Nasaan na ang mga sentido común ng mga to? Ano? Nasaan na? Okay. Hanggang dito na lang muna tayo. At talaga pong nagulong-gulo na ako sa ginagawa ng Senado. And I think that is their purpose. Guluhin. Guluhin ang mentalidad ng mga tao. Yan po ang ating binabayaran, mga kababayan. Mga kasamang Pinoy, yan po ang ating binabayaran at yan po ang ating mga ibinoto, Sus Maria Josep. Yan po ang binayaran natin. Binayaran natin para tayo guluhin. Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye.